nga ng kasabihang kapag may umalis, ay mayroon ding darating. At ang darating na yon ang magbibigay ng kasiyahan, kapayapaan, bagong pag-asa, at ng bagong bukas. Kaya't kung madiliman ang buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Malay mo bukas, liliwanag din. At yan ang kwento na ibabahagi sa inyo ng Dear Ineng. Sumasakit ang ulo ni Prince na para bang pinipiga ng nagbabagang bakal. Bakit ba ako uminom ng sobra kagabi? Daing niya, bahagyang idinilat ang mga mata bago muling ipinikit. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay hindi niya matanggap. Lalo nitong pinapabigat ang pagsakit ng kanyang ulo. Dahan-dahan siyang bumangon at napagtantong nakatulog siyang hindi man lang nagbihis. Tuyo ang kanyang bibig at masakit ang lalamunan. Lori! Tawag niya, pausang boses. Subalit, tahimik ang buong bahay. Saan ka na naman nagpunta, gala na babae? Bulong niya habang papunta sa kusina, umaasang makakahanap ng ginhawa sa loob ng ref. Magulo ang kusina. Nakatambak ang tuyot na hiwa ng hamon sa tabi ng gusot-gusot na balot ng keso at sa isang platoy nakasalansan ang nalalanta ng gulay. Habang inaabot niya ang ref, napansin niya ang isang sulat na nakadikit gamit ang magnet. Isa kang talunan, humanap ka ng ibang tanga, iiwan na kita. Muling bumalik sa isipan ni Prince ang mga pangyayari sa nakalipas na mga araw. Kaya pala nalasing siya ng husto. Ilang araw na ba ang lumipas? Sinulyap pa niya ang orasan. Lunes na ngayon. Nangyari ang lahat noong Biyernes. Mahina siyang sumipol, ngunit agad na pangiwi. Nang ipaalala ng sakit ng ulo ang kanyang kalagayan, nagtimpla siya ng matapang na kape at uminom ng gamot. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat, sinimulan niyang buuin ang mga kaganapan ng mga nakaraang araw. Nasa bingit siya ng pagkabankrupt dahil sa hindi inaasahang krisis pang-ekonomiya. Nagkaroon ng matinding suliranin ang kanyang ahensya sa pamumuhunan dahil sa kawalan tatag ng pamilihan at pangkalahatang pagbagsak ng ekonomiya. Pumapait ang kita, dumarami ang utang, at ang kabuoang krisis ay nagdulot ng kawalan ng kakayahan kay Prince na bayaran ang kanyang obligasyong pinansyal. Sa desperadong pagtatangkang manatiling nakalutang, ipinuhunan niya ang natitirang pondo sa bagong digital na negosyong pinansyal ng isang kaibigan, isang proyektong nangakong magbibigay ng mabilis na balik na puhunan. Pinagplanuhan nilang maigi ang lahat, ngunit ang biglang pagbabago sa batas ang pumigil sa proyekto na kumita, kaya't natenga ito ng walang katiyakan. Napilitan si Prince na ideklara ang kanyang pagkabankrupt. Nang marinig ni Lori ang lahat ng masamang balitang yon, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis. Iniwan siya ng isang sulat sa ref at ng matinding hangover. Matagal nang may hinala si Prince. Nakasama lang siya ni Lori dahil sa pera. Ngunit, umaasa siyang mali ang kanyang hinala. Subalit, ang sulat, ang tuluyang nagwasak sa lahat ng kanyang pag-asa. Biglang nagring ang kanyang telepono at bumalik siya sa realidad. Lori? Oo. Nakatulog ka na ba sa kalasingan? Anyway, maghiwalay na tayo. Total, wala naman tayong anak. Kaya okay lang. Paano natin hahati ng mga ari-arian? Yun lang bang iniisip mo? Ano pa bang dapat kong isipin? Ang mukha mong lasing o ang bulsa mong walang laman? Ikaw? Hirap na si Prince na mag-isip ng sasabihin. Ako? Ano? Lalong lumakas ang boses ni Lori hanggang sa ito'y naging nakakatawang hysterical na halakhak. Ikaw ang talunan. Wala ka man lang magawa. Sino pa bang may kailangan sa'yo? Isa kang kawawa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag, bago pa man makapagsalita ng masama si Prince. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makabangon. Napatingin siya sa paligid ng silid. Buti na lang at nakapangalan sa kanyang mga magulang ang bahay. Kung hindi,
Matagal na itong nabenta. Dumaan lang sa isip niya yon nang mapansin niya ang isang dyaryo. Saan kaya galing yun? Wala lang siyang ideya. Matagal na rin, mula nang huli siyang humawak ng dyaryo. Sa online kasi siya palaging kumukuha ng balita. Hinila niya ang dyaryo papalapit at nagsimulang magbukas ng mga pahina. Isa pala itong uri ng advertising circular. 6 na pahina na puro patalastas. Ang huling pahina ay nakalaan para sa mga personal ads. Wala siyang ibang magawa, kaya nagsimula siyang magbasa ng mga column para sa mga naghahanap ng kapareha. May ilan pang galing sa kalapit bayan. Natatawa niyang bulong. Sino naman kayang matinong tao ang bibili ng ganitong kalokohan? Ngunit may kakaibang anunsyo na agad nakakuha ng kanyang pansin. Naghahanap ng mapapangasawa, nakatira sa maliit na baryo, may sariling bahay. Hindi ako si Rapunzel, pero marunong sa gawaing bahay at praktikal. 42 taong gulang. Nakakatawang babae. Inilapag niya ang dyaryo at tumayo. Naglakad-lakad sa loob ng apartment habang iniisip kung ano pa ba ang maaari niyang ipamahagi sa kanyang asawa. Ngunit wala na. Lahat ay naibenta na upang bayaran ang kanyang mga pinagkakautangan at baon pa rin siya sa utang. Sandaling sumilip ang pag-asa sa isang bagong proyekto. Ngunit iyon man ay nalunod sa bigat ng pagkabigo. Paulit-ulit na bumabalik ang isip ni Prince sa kakaibang anunsyo na nakita niya. Muling kinuha ang dyaryo at muling sinuri ang hindi pangkaraniwang address na nakasulat doon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Isa na lang ito sa mga bagay na hindi pa nawawala sa kanya. Habang tinatype ang address mula sa ad sa search bar, napabulong siya. Wala man sa mapa ang lugar na to. Kinamot niya ang batok at napaungol ng mahina sa kaba na halatang natatabingan ng isang pilit na tawa. Bahala na nga. Bulong niya sa sarili. Sabay, mabilis na nagsimulang mag-impake ng mahalagang gamit sa isang sports bag. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, isinama niya ang laptop. Kinuha rin niya ang emergency cash na itinabi niya para sa oras ng pangangailangan. Dapat sapat na to sa ngayon. Bulong niya sa sarili dahil lahat naman ng kanyang card ay nakablock na. Pinatay niya lahat ng mga gamit na dekuryente at lumabas ng bahay. Kinabukasan, dinala siya ng bus sa tamang istasyon at napatingin siya sa paligid. Saan ka pupunta? Narinig niya mula sa likuran. Isang matandang lalaki na may kulay abo na balbas ang nakaupo sa isang kariton na hinihila ng isang kabayo. Lumapit ito. Hawak ang isang walis na parabang pinapalayas ang mga lamok at mukhang doble o triple ng edad ng matanda ang itsura niya. Magandang araw po. Papunta po ako sa baryo pero wala akong nakikitang taxi dito. Hoy, bata! Anong taxi? Hindi naman dito nagkakaroon ng ganon. Ito ang pinakamagandang sasakyan dito. Hinaplos ng matanda ang kariton at tumango papunta sa kabayo. Parang papunta sa ibang mundo ang kabayong to ah. Natawa si Prince. Ang kabayo na to'y tatagal ng mas matagal kaysa sa atin. Galit na pahayag ng matanda. Halatang nasaktan. Pasensya na po. Paano ho kaya makakapunta sa baryo? Huwag kang matakot. Halika na. Sumakay ka na at umalis na tayo. Madilim na rin mamaya at mahaba-haba pa ang biyahe. Hindi pa kailanman nakasakay si Prince sa isang kariton. Humiga siya sa isang mabangong dayami na nakalatag sa ilalim ng hindi pamilyar na transportasyon. At sa tunog ng pagkalansing ng kabayo at pag-iingay ng gulong, unti-unti siyang nakatulog. Nagising siya nang biglang yumanig ang kariton. Nasagasaan nila ang isang bato. Pasensya na dyan. Pasensyosong sabi ng matanda. Sabay, ibinaling ang tingin sa likuran. Grabe, nakatulog pala ako. Ayos lang, sariwa ang hangin dito.
Ganyan talaga kapag hindi ka sanay. At sino naman ang pupuntahan mo dito? Bahala na ang Diyos. Sagot ni Prince habang kinakamot ang kanyang baba. Nakakita ho ako ng ad sa dyaryo at naisip kong silipin. Ah, sa wakas. Nagkaroon ng tamang pag-iisip si Yara. Sumulat pala siya sa dyaryo. Tumango ang matanda na parang aprobado. Matagal na siyang pinalalahanan na itago muna ang pride. At baka may mabait na tao na biglang lumitaw. At andito ka na nga. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Manong Randy. Anong pangalan mo? Sa sandaling yon, pumasok na sila sa baryo. Sa kahabaan ng daan, wala silang nakasalubong na kahit isang residente. Nasaan ang mga tao dito? Tanong ni Prince. Ang ilan, nasa trabaho. Yung iba, nasa kanilang mga bakuran. At yung iba naman ay naghahapunan na sa kanilang mga bahay. Isang kalsada lamang ang meron sa baryo. Sa magkabilang gilid nito, nakatayo ang mga maliliit na bahay na halos magkakatabi. Sa likod ng mga bahay, umaabot ang mga taniman ng gulay. At sa kabila nito, kumikislap ang mga tila ginto at berdeng bukirin hanggat abot ng mata sa isang panig. Habang sa kabila naman, dumadaloy ang isang ilog. Sa kabilang pampang ng ilog, nagsisimula ang isang kagubatan ng nagtataasang mga puno. Ang ganda dito, nasambit ng binata. Totoo nga, sang-ayon ng matanda. Nandito na tayo. Parang matagal nang hinihintay ng kabayo ang utos na yon. Bigla itong huminto. Sanay siya, sabi ni Randy habang bumababa mula sa kariton. Huminto sila sa harap ng isang maayos at maliit na bahay na may puting panara. Sige na, kung may kailangan ka, nakatira ako sa huling bahay. Kilala ako ng lahat dito, sabi ni Randy at nagpatuloy sa kanyang daan kasama ang kabayo. Doon lamang tuluyang napagtanto ni Prince ang pakikipagsapalarang pinasok niya. Hello? May tao ba? Sigaw niya habang pumapasok sa tarangkahan. Biglang, isang tambuhalang asong mabalahibo na nakatali sa kadena ang sumalakay sa kanya. Halos hindi nakaiwas si Prince. Tumalon siya pabalik habang ang mga pangil ng aso ay kumalabog sa hangin. Ilang pulgada lang ang layo sa kanyang binti. Charlie, tama na! Isang malinaw na tinig ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa bukas na bintana. Ang aso, matapos ang huling pagtahol na tila babala, ay umatras papunta sa kanyang kulungan. Ngunit, hindi tinanggal ang mapagbantay na tingin sa lalaki. Dahan-dahan niyang tinahak ang beranda, binuksan ang pinto, at pumasok sa pasilyo. Pasok ka, huwag kang mahihiya. Ang parehong tinig ang nag-anyaya sa kanya. Pumasok siya at napaurong ang kanyang hininga. Bagamat karaniwan lamang ang itsura ng bahay mula sa labas na tipikal sa isang baryo. Ang loob naman ay labis na makabago at elegante. Ang mapuputing dingding at nakalitaw na pulang layo ay bumagay sa kisame at bahagyang panel na gawa sa kahoy. Isang maluwag na asul na sofa, nakaakma sa mga kortina. Mga bakas na estante ang nakadikit sa dingding. Bagamat kapansin-pansing, mababa ang pagkakalagay ng mga ito. Hindi ba ito ang inaasahan mo? Tanong ng tinig mula sa kanyang likuran. Saka lamang napagtanto ni Prince na nakatayo siya sa gitna ng sala. Nakatitig na parang nasa isang museo. Paglingon niya, muli siyang natigilan. Sa kanyang harapan, nakaupo sa isang wheelchair ang isang magandang babae na may pilyang ekspresyon sa mukha. Marahil ay malinaw na ipakita sa mukha ni Prince ang kanyang gulat, paghanga, at bahagyang awa. Hello. Hello din sa'yo. At sino ka naman? Tanong ng babae, sabay sukat ng tingin sa kanyang panauhin.
Ako si Prince. Mabuti naman. Malinaw na ang lahat. Ah, Pasensya na. Ako si Prince de Ocampo, dating may-ari ng isang investment company. Ngayoy na-bankrupt na. 45 years old at hiwalay. Nabasa ko ang ad mo sa dyaryo. Tiningnan siya ng babae ng may pag-aalinlangan. Akala mo ba mapapasaya mo ang isang malungkot na babae na nasa gitna ng kawalan? Bakit mo nasabi yan? Tanong niya, bahagyang nasaktan ang damdamin. Naglagay ka ng ad, nabasa ko, at andito ako. Ibig sabihin, pareho nating kailangan ang isa't isa. Katwiran niya, sabay baba ng bag sa sahig. Sa palagay mo? Maingat na sinipat ni Yara ang lalaki, mula ulo hanggang paa. Well, kahit paano, may makakausap na ako, hanggang sa maisipan mong umalis. Makinig ka. Wala tayong patutunguhan kung puro bangayan. Sagot ni Prince. Nagpa siya ng tapusin ang palitan ng mga patutsada. Pwede bang maghugas muna ako ng kamay? Buong araw ako nagbiyahe. Makarating lang dito. Itinuro ni Yara ang lababo sa kusina. Yara ang pangalan mo, di ba? Tanong ni Prince habang pinupunasan ang kamay gamit ang malambot na tuwalya. At tumango naman ang babae. Ang ganda dito. Saan? Sa lahat. Ang bahay, ang paligid, lahat nakakamangha. Para bang galing ba mismo sa fairy tale ang tanawin? Dapat makita mo rin yan kapag taglagas. Para siyang eksena sa horror movies. Joke lang syempre. Well, at least may lalaki ngayon dito. Naisip niya sa sarili. Bahagyang kumislap ang pag-asa sa kanyang dibdib. Hindi naman siya ganun kasama. Tingnan ko na lang kung saan hahantong to. Mabilis at sanay na iniikot ni Yara ang kanyang wheelchair habang inihahanda ang mesa. Nag-usap sila at ibinahagi ni Prince ang kanyang kwento kung paano niya nawala ang kanyang negosyo at kung paanong iniwan siya ng kanyang asawa. Pero andito pa rin ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sabi niya, sabay kindat kay Yara. Isinalaysay ng babae ang kanyang kwento. Isa siyang designer sa isang malaking kumpanya at may asawa noon. Ngunit, nang maaksidente siya at napinsala ang gulugod, iniwan siya ng kanyang asawa. Hindi raw nito kayang tiisin ang buhay na may asawang may kapansanan. Nag-resign siya sa kanyang trabaho at lumipat dito. Dati, ang bahay na ito ay tinitirhan ng kanyang lola. Tinutulungan siya ng mga kaibigan na maglipat at iangkop ang bahay para sa kanyang mga pangangailangan. Kulang man ang pasilidad dito, hindi naman niya kailangan ng marami. Basta't may internet siya at doon siya nagpatuloy magtrabaho bilang designer. Si Manong Randy ang kumukuha ng mga package para sa kanya mula sa post office. Ipinapadala ng kanyang mga kaibigan kung may kailangan siya. At siya rin ang pumilit sa akin na gumawa ng katawa-tawang ad na yon. Pagtatapos niya sa kanyang kwento. Bakit katawa-tawa? Lalo siyang naakit sa tapang at tibay ng babaeng ito. Baka tadhana? Pumasok sa isip niya. Natawa si Yara ng malakas. Siyempre, lahat ng lalaki sabik na makasama sa isang babaeng may kapansanan. Sa totoo lang, 5 taon akong nakisama sa isang taong walang puso. Isa rin yung uri ng kapansanan. Maniwala ka, mas malala pa yon. At sa huli, itinadhana na magtagpo ang 2 taong kapwa nangangailangan ng suporta sa paraang hindi nila inaasahan. Naglaan sila ng oras upang lubos na makilala ang isa't isa at napagtanto nilang tunay ang kanilang damdamin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Prince ng tawag mula sa kanyang kaibigan na namamahala sa dati nilang naantalang negosyo. Dala nito ang magandang balita. Muling nailunsad ang proyekto at nagsisimula na itong kumita. Tamang-tama ang pagkakataon dahil nakahanap si Prince ng isang espesyal na klinika para sa kondisyon ni Yara. Di nagtagal,
Matagumpay na sumailalim si Yara sa operasyon at matapos ang ilang buwang rehabilitasyon, muling natutong lumakad ang babae, bagamat kailangan pa rin ng tungkod. Hayagang ipinahayag ni Prince ang kanyang pagmamahal at nag-propose kay Yara. Masaya naman itong tinanggap ng babae at kalaunan, nagdiwang ang buong baryo para sa pagsilang sa kanilang kambal na anak.